Takang tanong nga ni Banji kay Mario kung sino nga daw ang Jessang ito. Sagot naman ni Mario na kapatid nga daw ito ni Jenny. Nasa ganong akto ang mag-asawa nang biglang dumating itong si Dante at may dalang pagkain dahil nga daw sa na-promote ito. Napansin naman nito na mukhang may pinagdadaanan ng mag-asawa kaya natanong nito kung ano daw ba ang problema. Ngunit sagot naman ni Mario na kailangan daw nilang tawagan si Renz. Samantala, kausap naman ni Jessa ang attorney na may hawak sa kaso ng kapatid nito at pinagpipilitan na hindi nga daw suicide ang kinamatay ng kanyang kapatid. Ayon pa sa dalaga na si Lorenzo Isidro nga daw ang pumatay dito. Ayon pa kay Jenny na ninong nga daw ni Renz ang humawak sa kaso kaya sigurado daw ito na kinover up nito ang pagpatay sa kapatid niya. Ngunit ayon naman sa abogado nito ay malabo nga daw ang mga akusasyon nito lalo pat wala itong concrete evidence. Sa bahay naman nila Mario ay dumating na nga din si Renz at pinag-usapan nila ang tungkol nga dito kay Jenny. Ayon kay Banji, nalintik nga daw itong si Jessa dahil huhukayin pa nito ang nakalibing na. Tanong naman ni Mario kay Dante na sarado na nga daw ang kaso at meron pa ba daw silang dapat ipag-alala? Ngunit sagot naman ni Dante na wala naman daw mapapatunayan si Jessa at di naman daw makakapagsalita yung patay na. Sabat naman ni Renz na tama nga daw ang ninong nito at wala silang dapat ipag-alala. Sinigurado naman ni Dante na huwag nga daw mag-alala ang mga ito dahil walang sasabit sa kanila. Samantala, binahagi na nga din ni Rose sa mga kaibigan ang tungkol nga di umano sa kasong kinasangkutan noon ni Renz. Tanong ni Luz kina Elsie at Rose na sa tingin nga daw ba ng mga ito ay totoong suicide tulad ng sinabi ni Renz. Pasenyas namang sabi ni Elsie na baka nga daw tinulak niya ito. Ngunit saad ni Luz na magagawa daw ba talaga ito ni Renz? Sagot naman ni Rose na di daw niya alam at sa ngayon ang magagawa lang daw nito para sa anak niya ay ang alamin ang katotohanan tungkol nga dito kay Renz. Giit naman ni Elsie na paano nga daw yung isa pang katotohanan, baka kailangan na nga din daw nila itong sabihin kay Sandra. Ngunit pinigilan naman ito ni Luz at sinabi kay Elsie na gusto daw ba nitong maloka si Sandra. Ngunit ayon naman kay Rose na tama nga daw itong si Elsie. Naudlot naman ang pag-uusap ng tatlo nang biglang dumating si Sandra at pinapareserve ang ibang mga tables dahil may darating daw silang mga VIPs na ang tinutukoy ni Sandra ay ang ama nito at ang iba pa niyang kasamahan sa kumpanya. Dito nga, ginusto ng mga ito para idaos ang kanilang meeting dahil nga daw sa masasarap ang pagkain doon. Kinausap naman ni Matt si Rose at sinabing malaki nga daw ang pasasalamat nito kay Renz dahil sa pagbabago ni Sandra. Sagot naman ni Rose na bigyan nga din daw ng credit ni Matt ang sarili niya. Dagdag naman ni Matt na kahit nga din daw si Rose dahil sa kanya ay kompleto na ang anak nila. Kwento pa ni Matt ang mga pinagdaanan ni Sandra pero panatag daw ito na andyan silang dalawa to make sure kung ano man ang pinagdadaanan daw ni Alex ay maproprotektahan nila at di ito masasaktan.